What's up guys? Samahan niyo ako, ayusin natin tong Honda Beat natin. Tumagas na kasi ang dalawa nating front shock sa harapan. Kaya ano pa bang inaantay natin? Umpisahan na natin to. Bago nga natin umpisahan, kailangan muna natin maglagay ng kalang para hindi tumumba yung motor natin. Tools na 14 at 19mm ang kailangan natin para sa pagtanggal ng gulong. Nakalimutan ko unahin yung brake caliper natin, kaya yun muna ang tatanggalin natin. Kasi kapag una yung gulong tinanggal natin, baka mahirapan tayo. Pero bahala ka sa buhay mo kung anong diskarte mo. Pagkatapos sa brake caliper, gulong naman ang sunod nating tatanggalin. Pag natanggal nyo na nga yung gulong, yung front fender naman yung sunod nating tatanggalin. Pagkatapos mo sa fender, pwede mo nang tanggalin yung shock, pero nahirapan niya ako kaya naisipan ko na tanggalin na rin pati yung flarings ng motor natin. Tanggalin nyo lang lahat ng Phillips screw sa gilid ng flarings, tapos ito tanggalin nyo rin, hatakin nyo lang. May dalawa pang tornilyo kaya tanggalin nyo din yan. Meron pa kayong dalawang tatanggalin na Phillips screw dito sa may ilalim. Pagkatapos nyo nga matanggal lahat ay pwede nyo nang hilahin yan, dahan-dahan lang dahil nakakonect pa yung ilaw natin. Para nga matanggal natin ay kailangan natin i-push yung button sa may wire para matanggal natin yung buong mukha ng motor natin. Sa pagtanggal naman ng shock, kailangan nyo lang tanggalin yung tornilyo dito. Tigdalawa sila, bali apat yung tatanggalin ninyo para matanggal nyo yung dalawang shock. Pag natanggal nyo na yung dalawang tornilyo, pwede nyo nang hilahin yan para matanggal. Yung mismong shock naman yung babaklasin natin, at dahil nahirapan niya ako kaya binalik ko na lang dito para masuportahan. Para nga mapihit muna natin yung lock sa may shock at madali nating matanggal mamaya. Pagkatapos nga natin maluwagan ay tinanggal ulit natin yung shock para matanggal na natin mismo yung lock. Same process lang din yan sa pangalawang shock na tatanggalin natin. Mas okay sana yan kung may impact wrench ka at saka may sakit para mas madali mong matatanggal. Hilain mo ng dahan-dahan yung spring at ipagpag mo para matanggal yung mga oil na natira. Pagkatapos gawin nyo lang yung katulad ng ginagawa ko para matanggal yung mga lumang fork oil na natira. Pagkatapos mong madrain, yung sunod naman na tatanggalin natin yung tornilyo na nasa ilalim. Allen wrench nga pala yung kailangan natin. Kapag natanggal nyo na, dahan-dahan lang sa paghila. Drain lang natin ulit para matanggal yung mga natirang oil. I-push lang natin yan pa ilalim para matanggal na natin. Linisan at tingnan mo maigi kung wala na natirang oil sa loob. Kapag wala na, okay na yan. Same process lang din naman yan sa kabilang shock kaya hindi ko na ipapakita. Ulitin nyo na lang yung video. Fork seal na yung papalitan natin. Kumuha ka lang ng pwede nating pangsungkit at sungkitin mo lang yan, matatanggal na kaagad yan. Sunod naman yung alambre na lock niya sa loob ang tatanggalin natin. Sungkitin mo lang at huwag mong iwawala yan dahil yan din ang ibabalik natin mamaya. Medyo mahirap na tanggalin yung pinaka-seal niya sa pinakaloob kaya tiyagain mo lang hanggang sa matanggal mo. Natanggal ko nga pero hindi ko na videohan, sayang naman. Ganun lang din ang gagawin mo sa kabilang shock. Tanggalin mo yung takip, pati yung lock, at yung seal naman yung sunod nating tatanggalin. Buti na nga lang natanggal ko kaagad. Sa unang shock kasi napakatagal bago ko natanggal. Kapag natanggal mo na nga, pwede mo nang linisan. Bahala ka na kung anong linis ang gusto mong gawin. Ako pinunasan ko na lang para mas mabilis. Pagkatapos nga natin linisan ay mag-a-assemble na tayo. Ito nga pala yung fork seal na gagamitin natin, galing sa Legit Moto at 200 pesos lang yan, may kasama ng fork oil yan. Dalawa nga yung binili natin dahil dalawa naman yung papalitan natin. Bago natin ilagay yung fork seal, lagyan muna natin ng konting grasa. Meron pa nga palang washer tayong ilalagay bago natin ilalagay yung fork seal. Sa paglagay ng fork seal, dapat yung nakalagay sa taas yung may nakasulat na pangalan. Idiin nyo ng sobra kasi kailangan lapat na lapat yan. Gamitin mo yung lumang fork seal para maitulak yung bago sa loob. Kapag okay na, yung lock naman na sinabi ko kanina yung ibabalik natin. Siguraduhin mo na nakalock para maitakip na natin yung pinakahuli. At ang huli yung takip niya. Kailangan lapat na lapat to. Kaya i-push mo ng sobra, idiin mo ng sobra para mag-lock talaga. Same process sa pangalawang shock. Lagyan mo ng langis, lagyan mo ng washer, lagay mo yung fork seal, lagay mo yung lock, lagay mo yung takip. Kailangan lapat at maayos sa pagkakalagay mo. Kapag okay na, ibalik na natin yung mga tinanggal natin kanina. Gayahin mo na lang, sundan mo kung paano ko binalik yung mga pyesa sa dati. Madali na lang dahil kung paano mo siya tinanggal kanina, ganun mo lang din siya ibabalik. Higpitan mo maigi at ang huli nating ilalagay yung spring. Sa paglagay ng spring, hindi pwedeng baliktad kaya panoorin mo mabuti kung paano ko binalik. Same process sa pangalawang shock, ganun mo lang din siya gagawin. Check mo kung pantay yung ginawa mo at kung hindi, higpitan mo lang yung tornilyo sa ilalim, baka hindi mo pa nahigpitan. Pagkatapos maglalagay na tayo ng fork oil. Sa paglalagay ng fork oil, pwede mong sukatin kung ilang ml lang ilalagay mo, pero sa akin kasi hindi ko na sinukat. Kapag maglalagay ka ng oil, kailangan nakababa yung pinaglalagyan ng spring. Kapag napuno na, dahan-dahan nating iaangat to. Kapag okay na, pwede na natin tong ilock. Sobrang hirap niyan ilock kung wala kang power tools, at kung may kasama ka naman, magpatulong ka na lang para malock mo yan. Same procedure lang din na gagawin mo yan dun sa kabilang shock.
Kapag nagawa mo na pareho, nalock mo na pareho at okay na, subukan mo ngayon i-bounce kung okay ba yung play. Kung okay na sa'yo, all goods na yan, pwede mo na ulit ibalik. At syempre, hindi ko na ipapakita kung paano natin yung binalik dahil lobat na yung phone natin. Ganun lang magkabit ng fork seal at mag-repack ng shock natin. Kaya kung may natutunan ka, wala akong pakialam, kaya bye-bye na.